God has a very important message for us this morning. Ayaw natin palagpasin yan. Amen po ba? Gusto natin ay talagang makuha. Ang Diyos ay bubuksan po ang puso ng bawat isa, and He will remove something not best for us, and He will put something more better for us. Hallelujah. Awitin po natin muli yung consuming fire. Hallelujah, God. Come like a rushing wind, Clothe us with power from on high. Hallelujah. Now set the captives free. Leave us abandoned to your grace. Lord, hallelujah. Lord, let your glory fall. Lord, let your glory fall. Consuming fire, fan into flame. Yes, Lord. A passion for your name. Hallelujah. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your Come on, church. Come on, church. way. Hallelujah. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, a passion for your name. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, a passion for your name. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, a passion for your name. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, a passion for your name. Fire, burning to pray. A passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. 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 Holy Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, for being with us. We thank you for the message, Panginoon, for your revelations, for your visions. Salamat po, Panginoon, for your presence. I know, God, walang nagkataon sa mundong ito. Walang aksidente sa mundong ito pagdating sa inyo, O Diyos. Sapagkat ang lahat ay naaayon sa kalooban mo. Kaya, Panginoon, we are ready. We are excited to receive your word today. At kami ay mapagpala mo. May you continue to open our hearts, our minds. Move in our midst. Surround this place with your fire. Ang lahat, O Diyos, ng mga hindi karapat-dapat, Lord, remove it. Remove the spirit of pride. Kung bakit hindi namin ma-receive yung message mo. Remove, O God, the spirit of lies. Ang lahat, O Diyos, ng espiritong hindi karapat-dapat sa'yo, remove it in the name of Jesus. Pagkos, Lord, ibigay mo sa amin, ibuhos mo sa amin ang spirito mo. The spirit of humbleness.
the Spirit of love, the Spirit of grace, the Spirit of mercy. Salamat po, Panginoon, for being here with us. Salamat po, ready na po kami tumanggap ng iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po tayo, pwede po bang tinatawagan yung mga bata na ipag-pray? Hindi ko po sila nakalimutan, wag po kayong mag-alala. Ayan. So sige pa, tayo po yung manalangin. Igawad po natin ang kamay natin sa kanila. Lord, Ama namin Diyos, kami po ay nananalangin at nagkakaisa. Pinagpapala ang mga batang ito hanggang sa kanilang paglaki, Panginoon. Bless niyo po sila nang sila ay lumaki, O Diyos, ng may banal na pagkatakot sa iyo. May banal na pag-align, pag-correct mula sa iyo, O Diyos, pagdisiplina mula sa iyo. Maraming salamat po dahil sila po ay gagamitin mo someday. Panginoon, maglingkod sa iyo at maglingkod, Panginoon, in their families, in their country, at kung saan man sila naroroon, Panginoon, there will be a blessings. Salamat po, Panginoon, patuloy mong ingatan, mahalin, pagpalain ng mga batang ito at maging ang kanyang buong sambahayan, ang kanilang mga pamilya, O Diyos. Huwag mo po silang pagkukulangin, huwag mo po, ilayin niyo po sila sa anumang uri ng gawa ng kaaway, aksidente, anumang uri ng malubhang sakit, anumang mga bad companies, Panginoon. Ilayin niyo po sila dito, because Lord, continue to guide them, to align them, Panginoon, to help them to move into path according to your will. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. Ayan. So ngayon pong umaga, ayan, so taga. Praise God. So good morning. Good morning po sa ating lahat. At napakaganda po ng umaga. Amen po ba? Kanina pa lamang pong pag-umaga, pagkagising natin, ay talagang ang Diyos ay nagpala na sa atin ng napakagandang umaga sapagkat lahat tayo ay binayayaan niya ng panibagong buhay. Bakit? Kasi nga may plano ang Diyos sa atin at gusto pa tayong gamitin ng Panginoon. Amen po ba? So ngayon pong umaga ngayon pong araw na ito is our celebration of our Mother's Day. Binatay na po ba natin yung mga matagal na, yung mothers natin? Nakita ko naman sa mga Facebook. Happy Mother's Day sa mga nanay natin. Pero ngayon, ito yung celebration natin ngayon dito sa church. At mag-ready po tayo dahil magiging masaya po ang araw na ito. Dahil ito pong araw na ito is special para sa ating mga nanay. Kaya kung kitang-kita nyo, yung mga tatay natin, talagang bihira natin makita yung mga yan naka-necktie. Sulitin nyo na po. Amen po ba? So ngayon po, ating pong pag-uusapan, ito po ay pinamagatang Mary before Martha. So madalas na po natin itong napag-usapan before, natakil na po natin ito before, at ito po ay alam na natin. This narrative is very popular in the whole Christianity about the life of Mary and Martha. Pero ngayon po, God spoke to me and God showed me about a life, a tension of life between the demands of life and between the spiritual of life through their life. Kasi silang dalawa, si Mary at si Martha, okay, para mas maintindihan po natin, tatlo po sila magkakapatid. Kilala po natin si Lazarus, yung lalaking binuhay ng Diyos. So si Lazarus, dito sa Mary and Martha, at the next chapter, kapatid nila si Lazarus, namatay si Lazarus, sumulat si Mary, si Martha kay Jesus, that time na nasa ibang lugar, he is in the ministry, at that time, sumulat sila kay Jesus na etong si Lazarus ay may malabhang karamdaman. Pero sabi ni Jesus, sige, mag-stay tayo dito. Nag-stay pa siya ng mga ilang araw pa doon sa lugar na yon hanggang sa si Lazarus ay namatay. Bakit? It is to proclaim the glory of the Lord.
Kasi nga, plano niya talagang buhayin si Lazarus. So si Lazarus, 3 po sila magkakapatid. Si Mary, si Martha, at si Lazarus. At ito pong family ito is very close kay Jesus. Ano? So etong family ito, very close sila kay Mary, sa family ni Jesus at kay Jesus. Ano po? Kaya kung babasahin natin yung Matthew, Mark, Luke, and John, mababasa natin itong mga ito doon sa librong yon. Na si Jesus bumibisita sa kanila, nagkakasama sila, for they have a talagang close relationship dito kay Jesus. Ano po? Kaya tingnan niyo po natin. Mamaya may papanoorin tayong video para mas mauunawaan natin. Ang sinabi sa Luke chapter 10 verse 38 to 42, mas maganda kung may NIV po pero kung wala NLT. Basahin ko po sa NIV. Sa Luke chapter 10 verse 38 to 42, as Jesus and his disciples were on their way. Kasama ni Jesus yung mga disciples. So as Jesus and the disciples continue on their way to Jerusalem, so si Jesus may mga kasama. Sino daw? Mga disciples. That time, kompleto na yung disciples. Pero hindi lang disciples yung kasama ni Jesus. Ranging 13 to 15 people, puro lalaki. Kasi nga mga disciples. Ano? So, madami kasama si Jesus, continue on their way to Jerusalem. They came to a certain village where a woman named Martha welcomed him into her home. Sa NIV, basahin ko, he came to village where a woman named Martha opened her home to him. Sa 39. Basahin po natin. Her sister Mary sat at the Lord's feet, listening to what he thought. Sa 40. But Martha was distracted by the big dinner she was preparing. Tala mo sa NIV. But Martha was distracted by all the preparation that he had to be made. Uulitin ko po ulit. But Martha was distracted. But Martha was distracted. Ano po? Tingnan niyo, ulitin natin. Sabihin po natin ulit. But Martha was distracted. Isa pa. But Martha was distracted. Ngayon yung Martha, palitan natin ang pangalan natin. But David was distracted. Amen? Nakukuha po natin. By the big dinner she was preparing, she came to Jesus and said, Lord, doesn't it seem unfair to you that my sister just sit here while I do all the work? Tell her to come and help me. So next verse. But the Lord said to her, my dear Martha, sinabi dito sa NIV, Martha, Martha, no? Pag talagang yari tayo pag dinoble na yung pangalan natin. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. Sabi dito, you are worried and upset over all these details. Sa next verse, there is only one thing worth being concerned about. Mary has discovered it and it will not be taken away. Sa 42 dito sa NIV, mas gusto ko yung translation ng NIV dito. But few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better and it will not be taken away from her. Amen? So ngayon po, ito po yung pag-aaral na natin. It is about Mary before Martha. Ngayon, bakit Mary before Martha? Mamaya mas mabubuksan pa po natin yan. So, alam niyo po, the most common tactics of the enemy for us to be separated to God is the sin. Temptation to sin. But sometimes, dahil sa lalim ng tao sa Diyos, dahil itong taong ito ay matured enough Christian, so not all the time, not every time, itong taong ito ay nahuhulog sa kasalanan. That is why itong si Satan, gumagawa siya ng another temptation. What is that? Busyness. Ano ba? So, para tayo ay malayo kay Lord, si Satan, gumagawa siya ng isa pang way, which is through our busyness, sa ating mga pagiging abala. At dahil hindi natin minsan namamalayan tayo nagiging abala masyado, tayo ay palagi unti-unti nang nalalayo kay Lord. So, kung kilala natin ang Diyos,
etong dalawang itong si Mary at saka si Martha, they both have a characteristic of being a devoted Christians. They both. Parehas silang devoted Christians. Ang pinagkaiba lang, yung isa is misaligned at yung isa is aligned. Ano kaya nga sinabi dito? Mary has discovered it and it will not be taken away from her. Amen po ba? So para mas maunawaan natin, pwede ba nating i-flash yung video na prepare po natin? Saglit lang po ito, pero parang, hindi naman po ito eksakto, pero para mas magka-idea tayo kung ano talaga yung situation before. Imagine natin kung ano yung situation nila dati. May bisita ka dati na napakadaming tao, di ba? Puro lalaki pa. Alam naman natin lalaki, mga malalakas kumain yung mga yan. Sa inasal na nga lang, kulang pa itong rice, di ba? Di ba? So, imagine natin to. Let's take a look at this and tignan po natin maigi. That reminds me of a story. Ito na si Jesus na nangangaral na siya. That is Mary. Is everything all right, Martha? I'm fine, just, I've got to carry on. Please, continue. Okay. The kingdom of heaven is like the master of a house who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. After agreeing with the laborers for a denarius a day, he sent them into his vineyard. You make it sound so simple. And going out about the third hour, he saw others standing idle in the marketplace. And to them he said, "You, go into the vineyard too, and whatever is right, I will give you." So they went. Going out again about the 6th hour and the 9th hour, he did the same. And about the 11th hour, he went out and found others standing. He said to them, "Why do you stand here idle all day?" They said to him, "Because no one has hired us." He said to them, "You, go into the vineyard too." When evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, "Call the laborers, pay them their wages, beginning with the last up to the first." So when those hired at the 11th hour came, each of them received a denarius. Now when those hired first came, they thought they would receive more. Each of them also received a denarius. And when they got it, they grumbled at the master of the house, saying, "These last worked only 1 hour, and you've made them equal to us, who've been here all day in the scorching heat." He replied, "Friend, I am doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius? Take what belongs to you and go. I choose to give to this last worker the same. Am I not allowed to do what I choose with what belongs to me? Or do you begrudge my generosity?" So, the last will be first, and the first last. Wait, hold on. The ones who worked the hour were paid the full denarii? That's 12 times more than what they were owed. Sounds to me like the owner of the vineyard was getting cheated. Is the kingdom of heaven unjust? I get it. I'm happy to be last. Through earthly eyes, I suppose it looks unfair. But I didn't say the kingdom of this world. I said of heaven. It's a different calculus, where people are not measured by what they deserve. Thank you. This looks delightful. Would have been better if I didn't have to do it all alone. Better. Yes, better. More befitting of someone as important as you. It seems you didn't notice my sister has left me to serve alone. From the moment you got here, she hasn't done a thing to serve you. She's completely ignored everything I've been doing to make all of you comfortable, and it's clear that she's not going to notice how hard I'm working on her own. The only thing that could change it is if you tell her to help me.
Martha, Martha. Please, sit down here with me. How can I sit? Only half your followers have been served. We can discuss this later. I'm sorry. I know, but I want others to hear this. There's nothing to be embarrassed about. You've done a wonderful thing. You are anxious and troubled about many things, and it is not for nothing. Hospitality will always matter, and I am grateful for what you have done. It's what you deserve, and more. Your intention is well-meaning, but only one thing is truly necessary. The best way to serve me is to pay close attention to my words. That is the priority. That is what your sister has chosen. It is a good portion, and it will not be taken from her. Taken? Your food, the servings, they are wonderful. But they'll pass away with the rest of this world. My words, they'll never pass away. Mary has chosen to feast on something of eternal value. I want you all to hear this clearly. I do not rebuke Martha. Acts of service are beautiful. Action is good. You're doing what you thought was expected of you. And what you do is valuable. And Mary probably could have helped a little. Okay na po. Amen? So, nakita po natin yung situation na of course, alam po natin, lalo na kasi nakikita ko yun sa mga sa nanay ko, talagang pag may bisita kami, talagang, oy, handaan mo yung ganito, handaan mo yung ganyan, handaan mo yung ganyan. Talaga, so imagine mo, biglang bibisita tong mga to, ranging 13 to 15 tao sa bahay mo, na of course bigla hindi ka prepared, na wala man lang nakahanda mo ng ano, 'di ba? Na so bigla kang ay teka, yung mga kailangan ko iluto, yung mga kailangan kong ano, tapos 'di ba? So si Martha, ang heart niya is tama. Amen. Her heart is correct also, is good. But just like what Jesus told Mary, nasan ba yun? Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. So hindi po pala ibig sabihin na our serving is good. Hindi pala ibig sabihin na good yung ginagawa natin, that is the better na. Amen? So ibig sabihin, hindi dahil hindi lang pala tayo dapat pala mag-dwell sa good things, bagkos doon sa best. Amen? Kasi si Martha, ito siya. Pareha silang magkapatid sila, pareha silang babae. May pagkakaiba sa kanila. Ano yung pagkakaiba sa kanila? Pareha silang devoted kay Christ. Pareha silang believer, pareha silang Christian, pareha silang talagang mahal nila ang Diyos, ino-honor nila ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang paggawa. Kaya lang, may pagkakaiba sa dalawa. Yung isa, ino-honor niya ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang acts of service, but neglecting the best thing. What is that? It is to sit at the feet of the Lord. Pero yung isa, tingnan natin yung isa, si Martha, anxious, stress, aligaga, so talagang magulo na. Pero yung isa, calm and present. Amen? So ito po yung gusto ng Diyos na maaaring i-remind sa atin why did this topic has been given to me. Nung ako yung nagpe-pray kay Lord. At kung mapansinin natin, yung mga kantang inawit natin kanina ay talagang related sa ating pag-aaralin ngayon.
Ano? Na talagang ang Diyos po ay patuloy tayong i-align according to His right path for us to live correctly. Amen po ba? So tingnan natin So yung sinabi natin kanina, maraming effective ways si Satan na ginagamit para tayo ay malayo kay Jesus. Sometimes because of this person or because of this individual person is very matured, very well kay Lord, talagang babad siya kay Lord. May tactics pang very effective, lalo especially this day sa atin, para tayo ay malayo din sa Diyos. What is that? It is the busyness. Ang sinabi po sa Google, busyness, the state of having or being involved in many activities. Ang sinabi naman sa iba pa, it refers to a state of being constantly occupied. Ano? Constantly occupied saan? Sa task, sa responsibilities, sa activities, anything. Ano? Kaya nga tayo nagiging busy. Minsan kahit sa ministries. Tandaan po natin yung dalawang babaeng pong yon, believer, devoted kay Christ. Pero may pinagkaiba sa dalawa. Yung isa, misalign. Bakit siya misalign? Katulad ng nakita natin. Ano po? So pansinin po natin, ang takbo ng mundo natin ngayon, pag busy ang tao, aligagaan tao, talagang ang tao ay ang daming schedules, ang daming mga bagay sa school, sa work, ito na yung nagiging default state ng tao or ito na yung nagiging accepted talaga sa tao. Meaning, pag hindi tayo naging busy, tamad ka na. Or masama, medyo ano na yan. Kasi, ano lang yan eh. Amen? So, sa ibang other way pa, ito pang pagiging business is nagiging badge of honor na rin natin. Amen? Nagiging badge of pride na dahil tayo ay ganito, dahil sa kasipagan natin, because of our business, because of our pagiging talagang committed sa mga acts of service natin. Amen po ba? So, pansinin natin talaga, na sa mundo natin ngayon, this is our way. Even in their times. So, even sa Bible, ang sinasabi sa Bible, yung mga panahon ay nauulit at nauulit lang hanggang sa ngayon. Kaya kung titignan po natin ng mabuti, what is happening, what really is happening into our world right now. Nauulit-ulit lang. Tingnan nyo yung Israel, may bagong threat na naman sa Israel. Canada, Israel naman. Kita nyo? Pag hindi umurong ang Israel, sasalubong naman ang Canada sa Israel. Diba? So, nauulit at nauulit lang. At yun na yung mga senyales ng mga pagdating ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Kaya maging excited po tayo sa ating pagdating ng ating Panginoong Jesus. Pero before that, God wants us to be reminded and to be aligned na ang ginagawa natin mga kapatid, all of us, are right dahil nandito tayo ngayon. We are blessed. Amen? Pero may gustong ipaalala sa atin ng Diyos. Ano yun? It is the tension between the demands of life and the need of spiritual connection. Amen? So, lahat tayo may demands of life. All of us has a demands of life. It is good. Demands of life is good. Kailangan natin maging responsible sa mga maging responsible daddy, maging responsible na asawa, maging responsible na anak, maging responsible na students, maging responsible na workers. All of that is good. But sometimes, or madalas yung mga tao, especially the Christians, neglecting what is the really needs. What is that? It is our spiritual connection. Through who? It is through Jesus. Amen? Kaya mga kapatid, alam nyo po, napakaganda ng bagay na talagang yung tayo ay masiyasat natin kung ano talagang mensahe sa atin ng Diyos araw-araw. Because
if we are aligned to His Word, ang sinabi dyan, ang sinabi kanina, one thing will never pass away, it is my Word. Ano po? So kung may bagay talaga tayo na dapat pinapahalagahan, what is that? It is the Word of the Lord and to be in His presence. Amen. Amen po ba? Huwag po kayong mag-alala, hindi po ito magiging mahaba dahil ang ating pong araw na ito ay secret. Ano? So, ewan ko kung ano. Pero yan. So, minsan talaga, nasasacrifice na natin yung mga bagay natin spiritual than the demands of the life. Amen? So, minsan, pwede po ba natin basahin muli? Isa-isahin natin. Tingnan natin sa chapter 39. Sa verse 39, chapter 39 pa lang, medyo hahaba tayo doon. Ano? So, sa verse 39, her sister, sino daw? Si Mary, sat at the Lord's feet. Ano daw ginawa ni Mary? Si Mary ba nagkuskos? Si Mary ba nag-organize? Si Mary ba nag-serve? Si Mary ba nagluto? Or ano? Hindi. Anong ginawa ni Mary? Sat at the Lord's feet, listening to what he thought. Sino yung he? Si Jesus, sa 40. Tingnan po natin. But Martha was distracted by the big dinner she was preparing. So si Martha was distracted saan? Sa acts of service. Ano yung acts of service? Pag-organize. Maaaring ito, kung nakita natin, nag-organize si Martha dahil madami siyang bisita sa ano. Siya ay naglilinis, siya ay nagluluto, siya ay talagang tinitignan niya kung ano yung pinakamagandang gawin niya para dito sa mga bisita niya, especially kay Jesus. Because she is devoted to who? To Jesus. Dahil mahal niya si Jesus, gusto niyang i-honor si Jesus through her what? Acts of service. Basahin pa po natin. She came to Jesus and said, eto na, nagreklamo na kung nakikita natin kasi nga, diba, aligaga nga, diba, kung nakita natin, aligaga na si Martha. Diba, tapos tumingin pa niya, sabi niya, naka lang dyan, parang hindi mo lang makaramdam to si Mary, diba, na siya ay busy, tapos siya ay, diba? Pero anong ginagawa ni Martha dahil di na siya makapagpigil? Sabi ko, Lord, does it seem unfair to you that my sister just sit here for here while I do all the work? Tell her to come and help me. Alam mo siya yung kapatid pero pinapasabi pa kay Jesus. Alam ba, hindi na lang siya magsabi, Hoy Martha, tulungan mo naman ako dito. Ikaw naman, masyado ka naman dyan, masyado ka naman nakakano dyan. Diba? Pero inutusan pa sa Jesus, diba? Nakaano dyan. It seems unfair to you that my sister just sit here while I do all the work. Sabihin mo naman sa kanya, natulungan ako. Ano kasi bakit sometimes talaga, in our own relatives, or minsan sa pinaka-close natin, ang madalas, kasi minsan sa pinaka-close natin talaga, hindi na masyado naging effective yung voice natin. Kaya minsan gumagamit si Lord ng ibang voice pa. Para lang yung taong yun is talagang mapaniwala. Amen? Kaya kung titingnan natin, even dito, kung makikita natin, talan nyo, minsan, yung anak hindi maniwala doon sa parents, yung anak hindi maniwala doon sa magulang, sa nanay, sa tatay, sino gagamitan? Yung pastor pa. Or yung leaders pa. May leaders pa sa church na gagamitin. Oo nga, sinabi nga rin yun ng nanay at tatay ko. Sige na nga, muna. Diba? Anak, alam mo ba, hindi maganda yan ganyan. Hindi maganda yan. Sabi mo, hindi ganyan yan. Hindi, okay lang yun. Hindi maganda. Tapos gumamit si Lord ng iba pang tao, pastor mo or leader mo, alam mo, bro, alam mo, sis, nangungusapan Diyos sa akin, talaga po, di ba? So talagang may gagamitin pa ang Diyos na ibang tao in order for us to be aligned. Kasi nga, it is normal, pero dapat maging sensitive tayo sa talagang sinasabi ng Diyos sa atin. Amen? In every day, in every situation, minsan kahit yung ka-workmate mo, gagamitin ng Diyos yan para maging voice ng Diyos. Kahit kung sino. Minsan talaga, minsan nakaka-encounter ako na ako'y nagpe-pray. Thank God. Kasi ino-open niya yung heart ko. Minsan kahit yung mga pero alam ko, nagagamit sila ng Lord.
nagiging tama yung ending, nagiging successful. Bakit? Kasi talagang the voice of the Lord will align you. The word of the Lord will align you into a right way. Ano po? Into a successful way. Into a blessings. Ano? Kaya ito yung nakikita, ito yung pinagkaiba ng dalawang babaeng ito. Pare silang devoted kay Lord, pero yung isa, misaligned. Yung isa, hindi tama yung arrangement ng priorities. Ano po? So, kaya, ano nangyari? Sa verse 41, ito na yung sinabi ni Jesus. Verse 41. Ayan, nasa na tayo? Verse 41, Faith. Ayan. Verse 41, but the Lord said to her, my dear Martha, sinabi dito sa NIV, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried. Tala nyo si Martha, ano yung ginagawa niya? She is doing good for the Lord. Pero ano yung nangyayari sa kanya? She is worried and upset about many things. Now, magpo-focus po ako dito sa verse na ito. Bakit si Martha worried and upset over all these details? Why is she worried and upset about many things? Why? Tignan po natin ulit. Etong si Mary, yung nakita natin sa kanya, ang decision niya, sa paglapit ni Jesus, ang nag-welcome, sumalubong kay Jesus, who? Mary. Sinong nag-accept kay Jesus? Si Mary. Amen? Now, anong ginawa ni Mary? She sat at the Lord's feet. Ano? Siya ay nakinig. Umupo, nagstay sa presence ng Diyos. Anong resulta? She is calm and present. Pero itong isang to, na talagang, she thought she's doing the best. Kasi hindi, para kay Lord to eh. Hindi, talagang, parang para kay Lord to eh, no? Pero one thing that she forgot, ano yon? My dear Martha, you are worried and upset over all these details. Bakit? Kasi nga, hindi siya nakaupo sa presensya ng Diyos. Magkaiba mga kapatid, yung ikaw ay nagsaserve lang, pero, ikaw ay nakaupo din sa presensya ng Diyos. Doon sa ikaw ay nagsaserve lang, pero hindi ka naman talaga nakaupo sa presensya ng Diyos. Kaya bakit ang dami nagsaserve kay Lord, napapagod? Bakit ang dami nagsaserve kay Lord, umalis? Why? It is because there is something wrong. There is something that misaligned into their life. Ano yun? It is the presence of the Lord that will never be taken away from them. Amen po ba? Kaya tala nyo itong dalawang ito, si Mary, calm siya, blessed siya, at yung tinatanggap niya, imagine mo, hindi makaagaw sa kanya ng kahit sino, even the demons, the devils. Why? It is because the word of the Lord is very powerful in our life, mga kapatid. Pwede ba nating palakpakan ng Diyos doon? Amen po ba? Kaya mga kapatid, I encourage, kung may choices tayo, kaya tanong nyo ito pa na sa akin. Look at this. Because Martha is very busy. Etong si Marthang ito, maganda yung ginagawa niya. Uulitin ko po ulit, hindi masama yung ginagawa niya. Tingnan natin talangin ko po kayo. Ipinagluto niya si Jesus, masama ba yon? Pinagsilbihan niya si Jesus, masama po ba yon? Diba? Siya ay nag-organize, masama po ba yon? Maaring ikaw ay nag-organize para sa family mo, masama po ba yon? Hindi. Ikaw ay nagtatrabaho para sa family mo, masama po ba yon? Pero one thing is the best. That is the one that Martha neglected. What is that? Pinagpalit niya yung best doon sa good. Amen? At yung good, inaccept niya, iniwan niya yung best. What is that best? It is in the presence of the Lord. Amen? Kaya tingnan nyo,
Bakit pag sa trabaho, ang gaan sa atin mag-overtime? Pero kay Lord, bakit hindi tayo makapag-overtime? Amen. Amen. Bakit pag para kay Lord, parang ang bigat sa atin? Parang sobra naman na yan. Amen? Parang sobra naman na yan. Pero pag sa trabaho, bakit? It is because we saw the eyes, the visions that Martha saw. Most of people, I'm not saying here, yan yung sinasabi natin na kailangan magsikap ka para ikaw yung magganto, magsikap ka para ikaw yung magganto, mag-aral ka mabuti para ikaw yung magganto, mag-aral ka mabuti, ganto. Salamat na lang sa Diyos. Naituro din sa amin ng magulang yan. Pero salamat sa Diyos dahil sa pamamagitan ng Diyos, ginamit sila para ituro sa amin na magstay kami sa presensya ng Diyos. Maaring nawala, maaring magkakasala. Pero still, if you stay in the presence of the Lord, everything will follow the rest. Tingnan nyo seek ye first the kingdom of God and everything on it will be followed unto you. Pwede ba natin basahin? Sinundan niya ng Psalms 23 verse 6. Pwede ba natin basahin Psalms 23 verse 6? Blessing and mercy shall follow you all the days of, surely goodness and unfailing love will pursue you and all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. Ang sinabi sa wala bang ibang version sa NIV? Ang sinabi sa NIV, surely, merong ibang, surely goodness and mercy. So may blessings, all the days of my life. So ibig sabihin nito mga ito, goodness and mercy, this is a blessings. Amen. Provided here. Amen. Provision is here. Amen. Kasi nga may goodness at may mercy ang Diyos. Pag ang Diyos mabuti, talaga ipoprovide niya ang lahat. Amen po ba? May protection, may healing. Amen po ba? Goodness and mercy. Amen po ba? So if it will follow you, bakit ikaw yung humahabol? Amen. Kung ito pa lang itong mga itong hahabol sa'yo, bakit ikaw yung humahabol? Kasi nga, misalign. Amen po ba? So, ibig sabihin, may kailangan talaga tayong i-open sa isipan natin, sa heart natin, for us to accept that one thing is best. One thing is best. That is to sit at the feet of the Lord. Amen. Kaya talaga nyo, nakakatuwa talaga. Pwede po ba natin ibalik doon sa 41? Nakakatuwa at nakakabless ang Diyos. Hindi niya tinigilan si Martha. Martha, mali ang ginagawa mo. No. Martha, itigil mo yan, mali yung ginagawa mo. No. Anong ginawa ng Diyos? Umupo ka muna dito. Kasi napapabayaan mo yung best Masyado ka nagpo-focus doon sa mga good things. Yes, that is good things. Pero hindi yan yung best. Ano yung best? That the world is neglecting. At sino yung mga world na? The unbelievers. Bakit? Nabubuhay sila para sa sarili nila. Nabubuhay sila para sa family nila. Kaya kailangan nila talagang mag-focus sa trabaho, kailangan nila mag-focus sa pag-aaral, to do that on their own strength, on their own knowledge. Pero tayo mga believers, nagfo-focus tayo para kay Lord. Nagwo-work tayo para kay Lord. Pinagsisilbihan natin ang family natin para kay Lord. Kaya hindi natin kailangan gamitin yung own knowledge natin, dahil gagamit ang Diyos ng way para tayo pagpalain sa ating karunungan, katalinuhan. Hindi tayo stress. Amen? Amen po ba? Nakikita natin yung difference between the world and us? Between kay Martha and kay Mary? Amen po ba? Di ba nakakatuwa na hindi tayo aligaga, hindi tayo depressed, hindi tayo anxious. Bakit? We depend on the Lord. Bakit? We stay in the presence of the Lord. Bakit? It is because the word of the Lord is within us, living inside us. Amen. Kaya, mga kapatid, napakaganda nito. Napakaganda talaga na ang Diyos natin ay pinakikinggan natin araw-araw. Imagine nyo, hindi na kailangan sabihin ng Diyos, pero sinabi ng Diyos, meditate my word day and night. Bakit? So that your life will be successful. Your life will be directed. Your path will be aligned.
Amen po ba? Kaya, bakit may mga things na kailangan nating i-arrange? It is because may mga bagay na magulo sa atin, may mga bagay na medyo hindi natin maintindihan, medyo ganito, medyo struggle sa mga ganito. Bakit? Mga kapatid, balik lang tayo sa rearranging our priorities. What is the priority? It is to sit at the Lord's feet. Stay in the presence of the Lord. Listen to His word. Dwell in His presence. Receive His presence. Amen po ba? Then the next is the service. Kaya hindi dapat Martha and Mary. Dapat Mary before Martha. Si Mary muna bagong maging si Martha. Pag ikaw ay naging si Mary, you stay in the presence of the Lord. Kahit mag-serve ka dito, all week, hindi ka mapapagod. May empower ka palalo. Bakit? You were filled in the presence of the Lord. You will sustained by the presence of the Lord. You will provided all your needs in the presence of the Lord because you live in the kingdom of God. Amen po ba? Pag naging si Martha ka, ay nako. Promise. Ako na nagsasabi. Ang dami ko na pong nakita, nakasabayan sa ministry before. Ang dami namin sa worship team before nung ako ay nag-aaral pa. Anong tawag doon? Studying pa ako sa drums. Pinakabata ako sa worship team. Parang si Pedro. Pero bakit yung mga kasama ko nawala? Bakit yung mga nilulook up kong papalitan ko nawala? Why? Napagod. Linggo-linggo na lang bang ganito? Linggo-linggo na lang ba tayo? May gawain na naman. May ganito na naman, mga kapatid. That is the thing that we have to think. Yan yung dapat nating bagay. Pag yan pumasok na sa isip natin, mag-isip-isip ka na. Because if we think that these things, sitting at the presence of the Lord, staying in the presence of the Lord, dwelling in the presence of the Lord, studying His Word, pagpe-pray, pakikinig na Kanyang salita, pagpupurit, pagsamba, napapagod tayo sa mga ganyang bagay, there is something wrong. Kung kaya't bakit tayo anxious, bakit tayo aligaga, maybe because we're doing only the good things, but neglecting what is the best for us. If we did what is the best, everything will follow. Just like what the Bible is telling. Kaya mga kapatid, especially sa mga mami, because this is a Mother's Day. Praise God. So, alam nyo, mga kapatid, especially sa ating mga mother, we appreciate you all of mother. Tuloy nyo lang po yan. Yung paglilinis nyo ng bahay nyo, yung pagtatrabaho nyo para sa magulang nyo, yung pagdidisiplin nyo para sa inyong mga anak. Amen? Dito po, I will end to this. Kasi, being a mother is a great calling. Amen? It is a great calling. Ito yung calling na hindi pwedeng ibigay sa mga tatay. Kasi nga, tatay sila eh. Kahit malalaki din ang tiyan ng mga yan, tatay pa rin sila. Amen? So, tatay sila. They are a dad. They have a different calling. But being a mother is a great calling. Amen? Alam nyo, naiintindihan ko yung mga mami minsan. Kasi, that is why sometimes, madala, naman natin, naiintindihan naman natin sila. Alam mo, kasi bakit? Kasi, tingnan nyo, that is why, sometimes yung mga nagagawa sila mga gano'n na bagay na nakakapagpa-down kay Lord. Why? It is because of the surroundings of the people. But mga mother, our precious mother, kahit hindi ko nanay, all of you are important to us, to this church. You have a great calling to be a mother, to be a mom from the Lord. Kaya wag nating hayaan na yung ibang tao
or this world may judge you for you being you with your mom. Huwag nyo hayaan kasi naiintindihan naman natin, sasabihin ng iba na, ay, ano bang klaseng nanay yan? Ang gulo-gulo ng bahay. Ano? Ano bang klaseng nanay yan? Ano? Hindi masarap magluto. Ano bang klaseng nanay yan? Hindi marunong magluto. Ano bang klaseng nanay yan? Ha? Ano bang klaseng nanay yan? Ganto, ganyan. Ano bang No. Tandaan nyo mga moms. Your worth will not depend of what the world is telling to you. What the most important is you staying in the feet of the Lord. Huwag nyo hayaan na magsalita ang mundo para sa inyo. Hayaan yung magsalita ang Diyos sa inyo. Do not let the others to picture you as a bad mom, no? You are a worth mom. Your worth is not established by what's the result of your family. 'Di ba na yes, maybe nadadown kayo, feeling nyo failure kayo as mom, maybe because dahil failure yung anak nyo, dahil ganito ang anak nyo, dahil ganito ang family nyo. No. Mga kapatid, mga mother, no? Your worth is established in the Lord's hand. Kaya huwag niyong iisipin na kayo, ay wala akong kwentang nanay, ay ano ba yan, ano ba klaseng inay ako, ano bang klaseng, no. Salamat sa buhay niyo mga mami for responding and accepting the calling of being a mother. Walang makakatumbas niyan. Hindi namin kayang gampanan yan. Hindi kayang gampanan yan ng mga tatay. Tanging kayo lang mga nanay. Amen? Kaya lahat ng mga anak, kung nandito yung mga, lahat ng anak, sige lahat ng anak, every son, every daughter, can we raise up? Pwede ba nating yakapin yung mga nanay? Kahit wala dito yung nanay, kahit sinong nanay, yakapin nyo sila. They were a blessings to all of us. Hindi natin sila nanay, pero they are all blessings to all of us. Yan, sige, kung nanay mo siya, i-kiss mo sa cheeks, sige, lahat ng nanay, yakapin natin sila. Amen po ba? Hallelujah. Ayan, praise God. Ayan. Praise the Lord. Ayan. So sige, kung gusto niyo pa magyakapan, okay lang. At yung mga asawa. Praise the Lord. Amen. This is because hallelujah. Amen po ba? Can I call all the moms to raise up? Pwede po ba lahat ng nanay ay tumayo?
At lahat po ay, pwede po bang lahat kayo ay humalera dito sa unahan at ipagpe-pray po namin kayong lahat. Praise God. So mga mami, remember that you are worth and you are precious in the eyes of the Lord. That is why, do not neglect what is the best for all of us. Amen? Huwag natin i-neglect kung ano yung best para sa atin. It is to stay at the feet of the Lord. Yes, good things is good. Ituloy nyo lang po yung paghuhugas ng pinggan, pagluluto, paglilinis, pag-organize. Ituloy pa lang po natin yan, pero wag natin pabayaan kung ano yung ginawa ni Mary. It is to stay at the presence of the Lord. To sit, he seek first what is the best. And it is the presence of the Lord. Pwede po ba nating igawad ang ating mga kamay sa ating mga nanay? At even kung wala dito yung mami nyo, sige, taas nyo lang. Ang hindi maiksi ang kamay ng Diyos. At kung wala na ang nanay natin, baunin natin yung mga magagandang aral na ibinigay ng Diyos sa kanila na ibinigay din sa atin ng ating mga nanay. Amen po ba? Pinagpala tayo dahil tayo ay nabuhay ng may nanay pa din. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, kami po ay nananalangin. Itinataas at inilalapit sa iyo ang aming mga magigiting na ina. O Diyos na ito na nasa harapan namin, o Panginoon. Salamat po. We thank you for their lives. We thank you for their being committed to their calling, to being a mom. Salamat dahil hindi mo sila pinababayaan, hindi mo sila pinagkukulang, hindi mo sila binibigyan, O Diyos, ng mga O Diyos, ng mga bagay, Lord, na hindi nila kinakaya, Panginoon. Panginoon, salamat for being with them. And Lord, what we pray is continue, Panginoon, to teach them, just like what Mary and Martha experienced. Let them know continuously the goodness of staying in your presence. At hayaan mo, O Diyos, na dumaloy sa kanila ang pagpapala na nagmumula lamang sa iyo. Lord, I release the love of the Lord. I release the grace of the Lord. I release all kinds of blessings that will sustain them, sustain their family, even the people around them, Panginoon. Pagpalain niyo po sila. Anoint them. Salamat po. At patuloy na sila ay mas makilala ka, mas lalo. Mas mapalapit sila mas lalo. At mas nasain nila na manahan sa presensya mo. Maraming salamat po. Pinagpapala po namin ang mga nanay na ito. We declare long life unto their life. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen and amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon.